Bago tunghayan ang storya, mag-like, comment, at mag-subscribe na para masundan ang storya at makatulong sa gumagawa. Maraming salamat. Nightmare Begins. Isang payat na binata na may mapuputing balat at maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ang nakaupo sa isang kalaw-angin na bangko sa tapat ng istasyon ng pulisya. Hawak-hawak niya ang isang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, hindi ang murang sintetikong uri na kayang bilhin ng mga daga sa slum tulad niya, kundi ang tunay na kape. Ang tasang ito ng plant-based na kape, na karaniwang makukuha lamang sa mga mamamayan na may mas mataas na ranggo, ay nagkakahalaga ng halos lahat ng kanyang ipon. Ngunit sa araw na ito, nagpasya si Sunny na palayawin ang sarili. Pagkatapos ng lahat, malapit na ang kanyang kamatayan. Inaasam ang init ng marangyang inumin, itinaas niya ang tasa at inamoy ang aroma. Pagkatapos, may pag-aalinlangan, sumimsam siya ng kaunti, at agad na nagniwi. Ang pait! Tinitigan ang tasa ng kape, bum-ontong hininga si Sunny at pinilit ang sarili na uminom ng kaunti pa. Mapait man o hindi, determinado siyang sulitin ang perang kanyang ginastos, mapait man ang kanyang mga panlasa. Dapat pala ay bumili na lang ako ng isang piraso ng tunay na karne. Sino ba ang nakakaalam na ang tunay na kape ay sobrang nakakadiri? Well, pananatilihin naman nito akong gising, at least. Tinitigan niya ang malayo, nag-aantok, at pagkatapos ay sinampal ang kanyang sarili sa mukha para magising. Suck! Ano ba yang rip-off na yan? Iling-iling at nagmumura, inubos ni Sunny ang kape at tumayo. Ang mga mayayamang tao na nakatira sa bahaging ito ng lungsod ay nagmamadaling dumaan sa maliit na parke patungo sa kanilang trabaho, nakatitig sa kanya ng mga kakaibang ekspresyon. Mukhang pagod sa kanyang murang damit at kakulangan ng tulog, hindi malusog na payat at mapotla, talagang wala si Sunny sa lugar na ito. Bukod pa rito, parang ang tatangkad ng lahat. Pinapanood sila ng may kaunting inggit, itinapon niya ang tasa sa isang basurahan. I guess that's what 3 full meals a day would do to you. Ang tasa ay hindi tumama sa basurahan at nahulog sa lupa. Nag-ikot ang mga mata ni Sunny sa pagkainis, lumapit siya at kinuha ito bago maingat na ilagay sa basurahan. Pagkatapos, ngumiti ng bahagya, tumawid siya sa kalsada at pumasok sa istasyon ng pulisya. Sa loob, mabilis na tinignan siya ng isang mukhang pagod na opisyal at kumunat ang noo ng may halatang pagkasuklam. Nawawala ka ba, bata? Tumingin-tingin si Sunny sa paligid ng may pagkamausisa. Napansin ang mga reinforced armor plate sa mga dingding at mga hindi gaanong nakatagong turret nest sa kisame. Ang opisyal din ay mukhang marumi at masama. At least, pare-pareho pa rin ang mga istasyon ng pulisya saan ka man magpunta. Hey, I'm talking to you. Nag-ubo si Sunny. No. Pagkatapos ay kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at dagdag, as demanded by the 3rd Special Directive, I am here to surrender myself as a carrier of the nightmare spell. Agad na nagbago ang ekspresyon ng opisyal mula sa naiinis tungo sa maingat. Tinitigan niya muli ang binata, sa pagkakataong ito ay may matalim na intensidad. Sigurado ka bang nahawahan ka? Kailan ka nagsimulang magpakita ng mga sintomas? Nagkibit balikat si Sunny. A week ago. Halatang namutla ang opisyal. Shit! Pagkatapos, nagmamadaling pinindot niya ang isang button sa kanyang terminal at sumigaw. Attention! Code Black in the lobby. I repeat, Code Black. Unang lumitaw ang nightmare spell sa mundo ilang dekada na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lamang makabawi ang planeta mula sa isang serye ng mga nakapipinsalang natural na kalamidad at mga kasunod na digmaan sa mga mapagkukunan. Sa una, ang paglitaw ng isang bagong sakit na nagdulot sa milyon-milyong tao na magreklamo tungkol sa patuloy na pagod at antok ay hindi nakakuha ng masyadong pansin. Ngunit nang magsimula silang mahulog sa isang hindi natural na pagtulog, na walang senyales ng paggising kahit na mga araw na ang nakalipas,
ang mga pamahalaan ay sa wakas nagpanik. Siyempre, sa panahong iyon ay huli na, hindi naman sa ang maagang pagtugon ay makakagawa ng anumang pagkakaiba. Nang ang mga nahawahan ay magsimulang mamatay sa kanilang pagtulog, ang kanilang mga bangkay ay nagiging mga halimaw, walang nakahanda. Mabilis na nalampasan ng mga nightmare creatures ang mga pambansang militar, na nagpalubog sa mundo sa ganap na kaguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang spell, kung anong kapangyarihan ang taglay nito, at kung paano ito lalabanan. Sa huli, ang mga awakened ang mga nakaligtas sa unang pagsubok ng spell at bumalik na buhay ang nagpatigil sa pagwawala nito. Sandatahan ng mga kamangha-manghang kakayahan na nakuha sa kanilang mga nightmares, na ibalik nila ang kapayapaan at naglikha ng isang anyo ng bagong kaayusan. Siyempre, ito ay ang una lamang sa mga kalamidad na dinala ng spell. Ngunit para kay Sonny, wala sa mga ito ang may kinalaman sa kanya, hanggang sa ilang araw na ang nakalilipas, iyon ay, nang magsimula siyang magkaroon ng problema sa pananatiling gising. Para sa isang karaniwang tao, ang pagpili ng spell ay parehong panganib at pagkakataon. Natututo ang mga bata ng mga kasanayan sa kaligtasan at mga diskarte sa pakikipaglaban sa paaralan, sakaling mahawan. Ang mga mayayamang pamilya ay nag-hire ng mga pribadong guro upang sanayin ang kanilang mga anak sa lahat ng uri ng martial arts. Ang mga mula sa mga awakened clans ay may access pa nga sa mga makapangyarihang pamana, na naggamit ng mga mana na memories at echoes sa kanilang unang pagbisita sa Dream Realm. Mas mayaman ang iyong pamilya, mas malaki ang iyong tsansa na mabuhay at maging isang awakened. Ngunit para kay Sonny, na walang pamilya na masasabihan at gumugugol ng karamihan ng kanyang oras sa paghahanap ng pagkain sa halip na pag-aaral sa paaralan, ang pagpili ng spell ay hindi nagbigay ng anumang pagkakataon. Para sa kanya, ito ay halos isang hatol ng kamatayan. Ilang minuto lang ang lumipas, naghikab si Sonny habang abala ang ilang pulis sa paglalagay ng mga tanikala sa kanya. Di nagtagal, nakakabit siya sa isang malaking upuan na mukhang kakaiba na halo ng isang kama sa ospital at isang torture device. Ang silid na kinaroroonan nila ay nasa basement ng istasyon ng pulisya, na may makapal na mga dingding na may armadura at isang nakakatakot na vault door. Ang ibang mga opisyal ay nakatayo malapit sa mga dingding, may hawak na mga automatic rifles at malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi gaanong nagmamalasakit si Sonny sa kanila. Ang tanging iniisip niya ay kung gaano niya gustong matulog. Sa wakas, bumukas ang vault door, at pumasok ang isang kulay abong buhok na pulis. Mayroon siyang mukha na parang veterano at matalim na mga mata, mukhang isang taong nakakita ng maraming kakilakilabot na bagay sa kanyang buhay. Matapos suriin ang mga tanikala, mabilis na sumulyap ang pulis sa kanyang relo at pagkatapos ay lumingon kay Sonny. Ano ang pangalan mo, bata? Kumurap si Sonny ng ilang beses, sinusubukang mag-concentrate, pagkatapos ay nag-shift ng hindi komportable. Sunless. Tinaasan siya ng kilay ng matandang pulis. Sunless. Iyon ay isang kakaibang pangalan. Sinubukan ni Sonny na magkibit-balikat, ngunit natagpuan niyang hindi siya makagalaw. Ano ba ang kakaiba doon? At least, may pangalan ako. Sa outskirts, hindi lahat ay nakakakuha ng pangalan. Pagkatapos ng isa pang paghikab, dagdag niya. Dahil ipinanganak ako sa panahon ng solar eclipse. Ang aking ina ay may putik soul, you see. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha niya ang kakaibang pangalan na ito at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tinawag na Rain, noong nakatira pa sila sa kanila, at least. Kung ito ay resulta ng putik imagination o simpleng catamaran, hindi niya alam. Bum-ontong hininga ang matandang pulis. Gusto mo bang kontaken ko ang iyong pamilya? Umiling lamang si Sonny. Walang tao. Huwag mo nang abalahin. Sa loob ng isang segundo, may madilim na tingin sa mukha ng pulis. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sige, Sunless.
Gaano katagal ka makakapanatiling gising? Ah, hindi na matagal. Bumantong hininga ang pulis. Kung ganoon, wala tayong oras para sa buong procedure. Subukang lumaban hanggat kaya mo at makinig sa akin ng mabuti. Okay, hindi na naghihintay ng sagot, dagdag niya. Gaano karami ang alam mo tungkol sa nightmare spell? Tinitigan siya ni Sunny nang may pagtatanong. Kasing dami ng alam ng lahat, I guess. Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa spell? Hindi ang mga fancy stuff na nakikita mo sa mga drama at naririnig sa mga propaganda broadcasts. Ibig kong sabihin, gaano karami ang talagang alam mo? Iyon ay isang mahirap na tanong na masagot. Hindi ba pupunta lang ako sa Dream Realm, papatay ng ilang halimaw para makumplito ang first nightmare? Makakatanggap ng magic powers at maging isang awakened. Umiling ang matandang pulis. Makinig ka ng mabuti. Kapag nakatulog ka na, ikaw ay dadalhin sa loob ng iyong first nightmare. Ang mga nightmares ay mga pagsubok na nilikha ng spell. Kapag nasa loob ka na, makakasalubong mo ang mga halimaw, sigurado, ngunit makakasalubong mo rin ang mga tao. Tandaan, hindi sila totoo. Mga ilusyon lamang sila na nilikha upang subukan ka. Paano mo nalaman? Tinitigan lang siya ng pulis. Ibig kong sabihin, walang nakakaunawa kung ano ang spell at kung paano ito gumagana, tama. Kaya paano mo nalalaman na hindi sila totoo? Maaaring kailanganin mong patayin sila, bata. Kaya gawin mo sa iyong sarili ang isang pabor at isipin mo na lang sila bilang mga ilusyon. Oh! Naghintay ang matandang pulis ng isang segundo, pagkatapos ay tumango at nagpatuloy. Maraming bagay tungkol sa first nightmare ay nakasalalay sa swerte. Sa pangkalahatan, hindi dapat ito sobrang mahirap. Ang sitwasyon na kinaroroonan mo, ang mga kagamitan na mayroon ka sa iyong pagtatapon at ang mga nilalang na kailangan mong talunin ay dapat nasa saklaw ng iyong mga kakayahan, at least. Pagkatapos ng lahat, ang spell ay nagtatakda ng mga pagsubok, hindi mga pagpatay. Medyo nasa disadvantage ka dahil sa iyong mga pangyayari. Ngunit ang mga bata mula sa outskirts ay matatapang. Huwag kang sumuko sa iyong sarili ngayon. Aha! Lalong nag-aantok si Sunny. Nagiging mahirap ng sundan ang usapan. Tungkol sa mga magic powers na binanggit mo. Makukuha mo nga sila kung mabuhay ka hanggang sa katapusan ng nightmare. Kung ano ang mga kapangyarihan na iyon, eksaktong, ay nakasalalay sa iyong natural na kakayahan pati na rin sa gagawin mo sa panahon ng pagsubok. Ngunit ang ilan sa mga ito ay nasa iyong pagtatapon mula pa sa simula. Ang boses ng matandang pulis ay parang lalong lumalayo. Napakabigat ng mga talukap ni Sunny kaya nahihirapan siyang panatilihing bukas ang kanyang mga mata. Tandaan, ang unang bagay na dapat mong gawin kapag nasa loob ka na ng nightmare ay suriin ang iyong mga attributes at ang iyong aspect. Kung makakuha ka ng combat-oriented aspect, tulad ng isang swordsman o isang archer, mas madali ang mga bagay. Kung ito ay pinalakas ng isang pisikal na attribute, mas mabuti iyon. Ang mga combat aspects ay ang pinakakaraniwan, kaya mataas ang posibilidad na makatanggap ng isa. Lalong nagdidilim ang silid na may armadura. Kung masama ang iyong swerte at ang iyong aspect ay walang kinalaman sa pakikipaglaban, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mga sorcery at utility aspects ay kapakipakinabang sa kanilang sariling paraan, kailangan mo lang maging matalino tungkol dito. Talagang walang mga walang silbing aspects. Well, halos. Kaya gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para mabuhay. Kung mabuhay ka, ikaw ay nasa kalahati na ng pagiging isang awakened. Ngunit kung mamatay ka, magbubukas ka ng isang gate para sa isang nightmare creature na lumitaw sa totoong mundo. Ibig sabihin, kailangan naming harapin ito ng aking mga kasamahan. Kaya, pakiusap, huwag kang mamatay, Sunless. Halos tulog na, medyo naantig si Sunny sa mga salita ng pulis. Oh, at least, subukang huwag mamatay kaagad.
Ang pinakamalapit na awakened ay hindi makakarating dito sa loob ng ilang oras. Kaya talagang, at least, subukang huwag mamatay kaagad. Ang pinakamalapit na awakened ay hindi makakarating dito sa loob ng ilang oras. Kaya talagang pahalagahan namin kung hindi mo kami mapaglalaban sa bagay na iyon. Ano, sa huling pag-iisip na iyon, sa wakas ay lumubog si Sunny sa isang malalim na pagtulog. Nagdilim ang lahat, at pagkatapos, sa dilim,